about the conservation of energy, where conservation of energy states that energy is neither created nor destroyed, where energy is the ability to do work. So, alam naman sa physics natin ay meron siyang two types, which is the kinetic and potential. So, since we talk about the fluids or fluids flow, ang energy natin is nasa pressure pati elevation. Where pressure is natakad naman natin sa previous reporter. Where ang elevation naman is yung pagpo-flow lang niya or nagpo-flow lang yung fluid or yung tubig. So, kinetic energy is the ability to do work by virtue of its velocity. So, yun lang yung ano natin sa kinetic energy is work by virtue of its velocity, while sa elevation naman is ano lang siya, work by virtue of its position. So, ganun lang siya. So, ang kinetic energy ay meron siyang equation which is itong Ke is equal to 1/2. Yan o, yan siya yun. Ito. 1/2 mv squared, which is yung m stands for mass, then v for velocity. So, ang PE elevation naman natin is mgh, and then ang PE pressure natin is pressure head. Yan, ito siya. So, ang total energy, lahat nito is ito o. E is equal to 1/2 mv squared plus mgz plus pressure head. Ito o, P or Y. Then, alam naman natin ng m or itong M, so, itong M is equal to weight over G or D, gravity. So, ang gagawin natin, ang purpose kasi natin is para maging pareho lahat yung units natin lahat dito. So, ito, yung M is magiging isa-substitute natin itong weight over G. So, ang ano natin ngayon, ang total energy equation natin ngayon is ito. E is equal to W times V squared over 2G plus WZ plus pressure head. And for unit of weight naman is para, kumbaga para ma-reduce natin where W is equal to 1. So, ang energy natin dito ay V squared over 2G plus Z plus pressure head. So, meron tayong energy equation or general form, which is ito yung yung point 1 natin, and then ito yung point 2 natin. Sorry for ano. Wala na kasi siya. So, yun. Dito yung point 1, ito, which is ito siya. Then, ito yung point 2, which is ito siya. So, kung makikita natin, ito yung siya, oh. Yan yung, ano niya, ito yung water natin o yung pressure or fluid flow natin, which is dito naman sa energy, dito naman sa point 2 is dito siya dumadaan sa ano natin, sa pipe dito o pipe ito siya. Ano ka ba kasi nagiging ganyan siya? Pipe siya, yan. Ito o, dito, pipe. So, kung makikita natin, pareho lang yung ano no, yung elevation ng point 1 pati 2. Kasi nga, dapat yung energy niya dapat is, kumbaga parang same elevation lang siya. Yun. So, ang ano kasi dito, ang purpose nito dito is kung yung distance nito, yung point 1, pati dito sa point 2, yung pagpo-flow dito. Itong dalawang to, yung fluids natin. So, kung mapapansin natin dito sa sa energy equation, sa general form, is meron siyang HP, HT, pati HL. So, yung HP natin, andito siya, oh. The energy head added by a pump. So, halimbawa dito sa figure natin, kapag naglagay ka ng pump dito, is, di ba, kapag nagpa-pump ka, therefore, parang nag-exert ka ng, ano ngayon? Pump, nakakadagdag siya ng energy, di ba? So, kaya nga, kapag nagpa-pump ka, or pag may pump dito, dito sa sa pipe natin dito, is nadadagdagan yung energy na galing dito sa point 1 papunta dun sa point 2. Ito namang HT natin is the energy head exerted by a turbine.
So dito naman halimbawa kapag ang meron naman dito is yung turbine na yan, ito turbine, ito or dito kapag naman yung nalagay mo is kabaliktaran naman siya nitong dito sa energy or energy head added by a pump. Kasi dito naman siya is parang ano siya, hindi siya nakakadagdag, opposite siya ng pump, which is nag-extract ng energy naman itong ito sa HT. So ito namang sa HL is the energy head loss from a point 1 to point 2. So diba itong pipe, halimbawa itong sa pipe natin, ito habang nagpo-flow yung tubig natin o yung fluid natin dito, habang nagpo-flow siya dito, palaki yung friction or parang padagdag yung friction. At the same time, may nawawalang energy dito. Meron siyang nawawalang energy. Yan. So, proceed tayo sa sample number 1. A pipe 30 cm in diameter, yan na, carries water at rate of 0.5 cubic meter per second. A pump in a pipe is used to move the water from an elevation of 30 meter to 40 meter. So, pataas na yung elevation natin yung point 1 pati yung point 2. The pressure at section 1, dito sa section 1, yung pressure na ano niya dun papunta dun is 70 kPa gauge, and the pressure at the section 2 is 350 kPa gauge. What power in kilowatts and in horsepower must be supplied to the flow by the pump? Assume HL is equal to 3 meter of water and A1 and A2 is equal to 1. So, given na yun siya, no? Lahat ng ano dito. So, ang required na hahanapin natin is yung power niya into kilowatts and in horsepower. So, yun yung hahanapin natin, yung missing niya dito. So, kung mapapansin natin dito sa figure natin, yung diameter ng point 1 pati dun sa point 2 is pareho, which is ito, yung diameter. D is equal to 0.5 meter. Although dito sa figure natin na malaki dito, tapos paliit dito, same lang yan siya. So, kung mapapansin natin, may pump, no? Diba? So, yun nga, kanina yung ang sabi ko sa inyo na kapag yung pump is kumbaga nakakadagdag siya ng energy, kasi kung walang pump dito, possible na hindi aakyat yung tubig pataas doon, doon hindi siya tataas kasi nga walang magpupush sa kanya. So yun, sabi nakakadagdag siya ng energy. So given naman din lahat dito, di ba, lahat ng ano natin dito, given lahat ng problem dito, na ano naman din dito. So, dito naman tayo sa solution niya. So, yun nga, ang gagamitin natin is yung energy equation, which is ito, yung general equation, or general form, ito siya. So, kung makikita natin, di ba sabi ko kanina is, pwede pa siya, ito siyang kumbaga parang ma-reduce. So, i-reduce natin to siya. So, by the law of conservation of mass, ito, V1 is equal to V2, where Q1 is equal to Q2, which is same, and so A1 V1 is equal to A2 V2, and A1 is equal to A2. So, di ba, sabi ko nga kanina, yung diameter nung dalawang to, nung sa point 1 pati dun sa point 2, which is itong dalawang elevation na to, is same sila ng diameter. Therefore, sa law of mass of conservation, ang V1, ang A1 natin pati V1 is equal to A2 V2 is 0. So 0 yan siya. So therefore, yung A1 natin dito 0 na yan siya. At the same time dito sa A2 natin 0 na yan siya. Kasi nga same yung diameter nung point 1 pati nung point 2 natin. So ang ano naman natin, so di ba ang ano natin dito is pump. So yung HT natin is equal to 0 kasi nga hindi siya turbine dito, pump yung ginamit natin. Therefore yung HT dito maka-cancel out na yan siya, mawawala na yan siya. So therefore ang matitira na lang kung ma-cancel out natin dito, kung 0 na to, 0 na to siya. So ang matitira is yung P1 or yung pressure head, which is ito na siya. Yan. Ay sorry.
na ano dun sa next example natin. Dito siya. So yung plus Z1, which is ito na, then yung HP, yung horsepower, kasi yan yung unang hahanapin natin. Therefore yung sa P2 naman natin, dito din yung P2 natin, or sa elevation of point 2 natin is, kasi nga 'di ba yung A1 pati A2 0 na yun siya, so 0 ibig sabihin 0 na din dito. So ang matira na lang dito is P2, which is yung ano natin, pressure head, then plus Z2 plus yung head loss natin, which is ang head loss natin in a pipe, or dito sa pipe dito, is 3 meter. So ang gagawin natin, substitute lang, no, kasi given naman din lahat dyan, substitution ng lahat dito sa value, dito sa formula or equation natin. So ito na. So ang HP natin ngayon, or yung power head, yun 41.5 meter. So yun nga, diba, ang hahanapin natin is power. So power natin is equal to ito, then andun na. Then substitute ulit ito, ito is unit of weight of water, 91.81 kilonewton over cubic meter, times yung Q, which is ito 0.5 cubic meter per second, andun, ayun. Tapos yung HP natin, which is ayun, 41.5. So ayun na siya, yan. Sorry. Then P is equal to 204 kilonewton times meter over a second is equal to 2. Ay, alam naman natin na kilonewton meter is kilojoules, diba? Kilojoules yun siya. So over S. So therefore, yung kilojoules over S naman is kilowatts na yun siya. So 204 kilowatts. So nakuha na natin yung isa, diba? Nakuha na natin. So ito naman, ito yung horsepower. So sa pagkuha ng horsepower, conversion lang natin ito, diba? Therefore yung in 1 HP, meron siyang 0.746 kilowatts. Therefore makakancel yung kilowatts doon. So matitira na lang yung HP. So therefore P is equal to 273 horsepower. So diba yan na? Given naman din lahat dito, lahat ng problem, lahat ng ano yan, dito na din lahat, substitution lang. So let's move to the sample problem number 2, which is dito pump tayo dito, no? So doon naman turbine. So sample problem number 2. At the maximum rate of power generation, a small hydroelectric power plant takes a discharge of 14.1 cubic meter per second through an elevation drop of 61 meter. So yan yung elevation niya, yan dito, tapos yung doon, yan yung elevation. The head loss through the intake penstock and outlet work is a 1.5 meter. The combined efficiency of the turbine and electrical generator is 87%. So what is the rate of power generation? So yun yung hanapin natin. So ito yung ano natin, yung illustration natin. Ito na yung elevation na 61.1 meter. Then ang penstock, which is ang penstock na to is ano siya, pipe to siya. Ito siya example niya ito. Yung nakikita natin dito, yan, ito is ito siya. Ito. Yan siya. So yan. So kung makikita natin, 'di ba, ito. Yan. Storage of water yan siya. Which is ito naman yung outlet. Nandito yung outlet. Yan. Ito yung turbine natin. Dito. Yung turbine. So, kung makikita natin, diba, nagpo-flow siya dito. Tapos, pagdating niya dito, diba yung kanina, yung turbine, is,
hindi siya nakakadagdag ng energy, kaya opposite siya no sa pump. Kasi ito nag-exert lang siya or nag-extract lang siya ng energy. Itong turbine. Ito siya. So, sa solution, given, dito na yung given natin, Q is equal to 14.5 cubic meter per second, Z1 is equal to 61 meter, then Z2 is equal to 0 meter. So head loss is equal to 1.5 meter, then energy is equal to 0.87. So given, no? Given lahat. So kung mapapansin natin dun, so bakit V1 is equal to 0, V2 is 0, 0, 0? Kasi nga diba, kung nakikita natin, yung tubig niya dito, nagpo-flow siya, diba? Which is pa down siya. So kapag ganito yung ano natin, therefore yung velocity is 0. Pati yung pressure natin, kasi diba, walang ano na dito kasi nagpo-flow lang siya. Yan. So kaya 0. Yan. So ang energy equation natin, yung kanina din, na ano natin, yung sa energy equation. So yun lang din ang gagamitin natin, no? Kung ganito lang yun yung problem nila. So since yung V1, V2 is 0, therefore 0 na to. 0 na din to. Since P1, P2 is, o yung pressure natin is 0, therefore 0 na din to. 0 na din to. So ang maiiwan na lang dito is yung ito. Yan. Z1 is equal to HT plus HL. Yun na lang. Diba? Kasi 0 naman din yung Z2, diba? 0 na yan siya. So, ang Z1 natin is 61 meter. Yan na, Z1. Parang ano lang, transpose lang. Ayan yung Z1, tapos yung H2. Transpose lang. So, ang 61 meter natin minus 1.5 meter is equal to 59.5 meter. So, yan na yun siya, diba? So, diba, ang required na hahanapin natin is ito, yung P output niya. Yung kailangan natin para dun sa power ng generation niya. So, P, yun, para yung kanina lang, isa substitution lang, which is itong 9.81 is unit of weight of water, kilonewton per cubic meter. So, yun, makakancel out na yun siya. Yun. 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 So, P is equal to 8,230.10 kilowatts. Or, P is equal to 8.23 megawatts. Yan. So, ang P output natin is equal to EP is equal to 0, yung ano natin, yung E natin doon na given, sabi mo is 0.87 times yung power natin doon, which is 8.23 megawatts. Therefore, ang P output natin is 7.16 megawatts. And that's all for this problem. Yung another examples andun po sa isa pagkakaroon na other examples nitong conservation of energy by fluid flow.